Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday. Tuesday tayo dyan. So ito mga Lodi, yata yan. Bago tayo mag-start mga Lodi, syempre like nyo muna yung video natin. Request lang po mga Lods, no? Like. Napaka-importante ng like sa ating video. Para nyo nang sinishare. Ayan. Diba? Like na. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update tayo sa ating crypto world. Subscribe na kayo sa ating channel, mga idol. At syempre, sa mga wala pang crypto exchange dyan, BitGet, andyan ang ating link sa description. So, ayun na nga, mga Lodi, nagkaroon tayo ng fake out. No? So, hindi natin sure mga Lods sabi ko sa inyo, pag etong puti na to, nabalikan yan, confirmation na yan, mga idol. Pero sa ngayon, mukhang pinakinggan ang mga request ng iba na wag munang lumipad dahil gusto pa nilang bumili. O, di ba? So, ayan, sabi kasi, huwag nyo mo nang palipalipa rin, wala pa sahod. Bibili pa ako ng XRP. Huwag nyo mo nang palipa rin. So, ayan, binalikan kayo mga idol. Pinakinggan ang inyong request ng XRP. So, ayan yung ating XRP. Check muna natin yung mga chart, no? Check natin yung Pi. Grabe si Pi, no? Bigla, bumalik din mga Lods, no? Simula kagabi. Grabe, nakita pa nga natin na nandito yan eh. Under $1 na eh. So ngayon, buti na lang, nasa $1 siya ulit. Oh. Anong masasabi niyo dyan, mga idol? Balik ulit tayo sa XRP. So sa ating chart dito, sa atin dito, XRP lang yung kulay green, no? Halos yung iba, negative 1 Bitcoin, Ethereum, negative 3. Negative 7, negative 2, negative 9 yung Cardano. Ay, negative 2 lang, 0.9 yung Cardano. Chainlink, negative 4. Link, ayan. Oh, ano pa ba? Uni, swap. Tsaka Doge, negative 6 yung Doge. Naku, oras na ba para bumili akong Doge? Hindi pa yung mga Lods eh. Uy, ano ba yan? Nag-error pa. So, ayan, mag-update na tayo. Mga Lodi, muna tayo sa ating crypto bubble muna. Kita nyo naman yung Pi, medyo nagkulay red siya ng sobra. XRP positive pa rin sa loob ng isang araw natin. Sa day, positive pa rin siya ng 2.7%. Pero sa hours, ayun na mga Lodi. Lahat na tayo is, halos karamihan is nag-red na tayo. So normal lang to mga Lodi. Tsaka ini-expect na natin to na pag-pump, consolidation, and then pump. Ganun talaga yung dapat na mangyari dyan. Hindi yung pump, walang ganun. No? So, dapat talaga dyan, pump, magkakaroon tayo ng pundasyon using consolidation. Pundasyon yan eh. Tapos biglang pump. Pundasyon, pump, no? Hindi pwede isang diretso lang. So, napakaganda nung ating... Kung sa tutusin, ito sa akin, goods na goods tong chart na to eh. Kasi ayoko naman din talaga na sobrang diretso lang na ganun. Kasi yung mga ganung diretso, mga Lodi, malalim bagsak nun. Nakita niyo sa Pi? Ganun yung itsura ng Pi eh. Kita niyo? Balikan natin. Di ba nakita nyo isang straight? Ayan o, kita nyo. Isang straight na ganon, kapag bumagsak yan, malalim. Pero kung ganito, tulad nito, pundasyon, pump, pundasyon, ang taas ng pump. Di ba dito wala na siyang pundasyon eh. Mga Lodi, pundasyon na yung tawag. Wala siyang pundasyon dito, maliit lang eh. Kaya hanggang dito lang yung pump niya. Tapos dito medyo malakas-lakas yung pundasyon niya, kaya medyo lumipad. So dapat, pundasyon lang yan, mga Lodi, ganun. So, ganun yung gusto natin mangyari sa XRP. Ayaw natin yung isang straight. Kasi once na isang straight lang siya, medyo malalim-lalim yan. So, ito, goods na goods to, mga Lodi. Ito, medyo magiging foundation yan eh. Ang kulit ng no? So, ayan, foundation niya lang yan, bago tayo lumipad. Ganun yung nakikita natin. So, kahapon, nasa ano na tayo? 17 o 16 1,000 pesos. Ngayon, balik tayo ng 40. Naalala ko nung nakaraang linggo, nasa 6 lang to eh. Di ba? So, ngayon, nandyan na. Okay lang sa atin yan, mga idol. Sa mga nagtatanong kung spot o future to, futures po ito. Naka 10x tayo. No? 10x leverage, mga Lodi. So, ayan. So, mag-update na tayo ngayon, mga Lodi. 2.2 trillion added to the US stock market today. So, ito, goods na goods to. Kahit na medyo nag-consolidation tayo ngayon, etong ating sa stock market is goods na goods to, mga Lodi. Kasi
ano naman yan eh, parang magkakabit yung mga bituan yan, mga idol eh, no? Ito maganda to, itong news natin. Kasi di ba lamang na lamang si Bam eh, di ba? Kilala nyo ba si Bam Aquino, mga lodi? Binoto nyo ba to? Ako, actually, hindi ko to binoto eh. Pero, kasi 12 lang naman yung pwede mong ano. Pero sa akin, wala naman akong bad ano dito, mga lodi. Kasi yung mga tropa natin, naalala ko nung nasa Ibo, ba yun? Ibo ba yun? Rebo, ano ba yun, May? Kalimutan ko. Yung sa event ng Tekken dito sa Pilipinas. No, Rev Major, ayun, yung Rev Major. Yung Rev Major, nakita ko pa to si Bam, nag-ano siya, nag-participate siya dun sa Tekken. Mga Lodi. Hindi naman Tekken lang yun eh. May Street Fighter, X-Men versus, ano ba yun? Basta may mga ganun. Iba-ibang games. Kasi Tekken lang yung pinunta ko dun eh. So nag-participate siya doon. Tapos yung mga ibang mga kabrad ko ngayon na mga medyo bata-bata pa, nakita daw nila to nung dati na sumusuporta sa mga college na ganun. So goods na goods daw to. Kumbaga ito yung parang pinaka-generation na kumbaga natin na parang representative, parang ganun daw siya. Siya yun ha. Pero actually hindi ko talaga to binoto. So sabi dito, Senator-elect Bam Aquino with the Web3 and gaming community at the last year Game Dev Summit, no? Nakita niyo sandbox yan, no? Yung patok na patok yung sandbox from creator and entrepreneur, throwback to last year Game Dev Summit where we had the chance to chat with him about Web3 gaming. So, si Bam sana siya yung mag-ano, no? Siya yung mag-open sa iba sa ibang senators o kung ano man, o kaya magpasa siya ng law o something para makatulong o maging advantage yung crypto o yung Web3 o yung digital assets, mga ganun sa atin, no, gaming o yan. So okay yan, goods to at lamang na lamang to, di ba? Alam ko nasa top 3 ata to eh, kasi si Bongo yung top 1 eh. Nakita ko kanina si Bongo yung top 1. So, goods yan. Tapos, eto naman, sa Pilipinas muna tayo. Ito. Crypto Weekly Recap, top news from the Philippines. So, PNP subpoena the local boss of Iron QK. So, ito, nabalitaan natin yan. Ito, gusto ko to. Yung Crypto Belize to host Bitcoin Pizza Day 2025 on May 30, 2025 at Metro Tent Convention Center in Ortigas. Mga Lodi, alam niyo ito yung ano natin eh, kumbaga dito tayo bumili ng cold wallet sa Crypto Belize. Pinuntahan ko pa yan dun sa building nila sa Quezon City. And yun, sinadya ko sila doon. Tapos tinanong ko kung pwede kung nagdi-deliver ba sila nationwide o ano ganyan. Lalagay ko yung link sa description ko. Tapos yun, andyan yung link natin kung gusto niyo bumili ng cold wallet sa Crypto Belize. Andyan yung link natin. SparkPoint held a 2,000 CET token giveaway in partnership with Coinex Filipino, which was awarded during a special X Space event featuring guests from Crypto PH Communities airdrop ng mga bobo and Cryptita Place. Hindi sinabi mo, ito yung na nakalagay airdrop ng mga bobo. Web3 Bulacan hosted its Chain Quest event at the National University Fairview Campus, Quezon City. Kailan to? Tapos na ba to? Hindi ko na ano to. Dito lang sa Fairview. Paytaka rolled out version 0.22.4 of its BCH wallet, delivering a series on enhancement aimed at improving users' experience and overall performance. Gcrypto and Bitpinas are teaming up to celebrate Bitcoin Pizza Day on May 2025 with a community meetup in Bonifacio Global City, Taguig. So sana, kaya ito, May 2020, May 25, ay May 30. May 30. Sana makapunta tayo dito, mga idol, no? May 30. So goods na goods yan. At least meron na mga events sa Pilipinas na ka-involve ang crypto. At sana lumawak pa yan, mapansin, and then mabigyan ng law. No? Ganda nun, mga idol. Huwag naman sana gawing kurakutin, mga lodi, no? Kumbaga, isipin agad nila, paano tayo kikita dyan? Gawa tayo ng batas para kumita tayo dyan.
No, dapat hindi ganun mga lodi. Eto, nako, parang pinahamak ni Jim Cramer yung banks, mga banks, no? Jim Cramer says, banks are the safest place to store your wealth. Alam niyo na yan, mga lodi. Kilala niyo naman si Imbers Cramer. Lahat ng sinasabi ni Imbers Cramer is kabaliktaran. So, kung sinabi niyang pinaka-safe ang banks, ibig sabihin, hindi pinaka-safe ang banks. Ganun yan, mga lodi, no? Out of short banks. Oh, wow. Oh. Bank run incoming. Oh, ayun na. Kramer's statement, banks are the safest place to store wealth is peak legacy finance thinking. On the surface, it's the text-back safe answer. Banks are FDIC insured, systemically supported, and for most average depositors relative safe, but ay, ang haba naman nito, yaan mo na yan. We are cooked, sabi, no? Wrong. Oh. I'm withdrawing my savings now. Oh, ayun na. Mga lodi, no? So, kabaliktaran yung pwedeng mangyari dyan. So, lipat nyo na sa crypto. Sa mga safe wallet nyo. Oh, ito, nagkaroon ng round tables meeting. Ano ba tawag nila kagabi? Napanood ko pa to live eh. Kaya lang, antok na ako. 12:00 na ata, launa. Ayan, SEC Commissioner Hester Pierce says tokenization cannot reach its full potential without legal clarity. So, napaka-importante niyan mga idol, no? Yung legal clarity. So, ayun na nga sabi niya, hindi makukuha yung full potential kapag wala tayong legal clarity. That's why, ano yan, bebe? Bukas? Ayun, bukas. Oh. Ito na. That's why kailangan natin ng law, no, regulation. So kaya ito yung sinabi ni Paul Atkins dito. Sabi niya dito, SEC Chairman Paul Atkins says his priority is to develop rational regulatory framework for crypto. Oh, ayan. So napaka-solid niyan mga idol. Once na magawa na natin yung regulatory na yan, naku, diyan na tayo magi-start. Wala nang makakapigil. Oh, nag-comment din si Amelia dito na XRP is the most regulated cryptocurrency in the US, no? Ako sang-ayon ako doon, mga idol, no? So antindi niyan. At syempre, eto, kung saan ginagawa yung mga meme coins, mga lodi, alam niyo yun, di ba, yung pump.pan? O pump.pan ba yun? Basta yung pump.pan, yung kung saan ginagawa ng mga, kung saan maraming na-scam sa paggawa ng meme coins. Pump.pan platform could soon be banned in the United States due to upcoming cryptocurrency law. So, dito sang-ayon ako dyan, mga lodi. Sabi nga natin, di ba, once na lumabas na yung batas, maraming coins, lalong-lalo na yung mga shitcoins, kung tawagin nila, shitcoins, meme coins, na mawawala, no? Mababawasan yan. Kung ngayong taon, halos milyon ba o daang libo yung coins na ginagawa, grabe ngayon mga lodi. Talagang kung dati onti lang yung mga pagpipiliang mong coins, ngayon sobrang dami na. Mga lodi, sobrang dami na. So, once na lumabas yung regulations mga lodi, medyo mababawasan na yung mga yan at baka umonti ulit yung ating mga mapipiling coins. 'Di ba? So pag ganun kasi mga idol, napakaganda no kasi halos lahat kumbaga konti lang yung mga pagpipilian nyo. So, kung marami kayo, kumbaga maging in demand yung mga coins na matitira. So, goods na goods yun sa may mga invest dun. Diba? Gagets nyo ba yun? Tapos, itong Dubai Finance sign MOU with Crypto.com to enable cryptocurrency payments for its government fees. So, sa Dubai to. So, alam niyo na kung sino yung mga nauna dyan. Andyan na yung Ripple mga idol di ba? So, ito Cronos to, di ba? Check nga natin yung Cronos. Hindi ba ito 'yan? Medyo dati gusto ko rin bumili nito, mga lodi. Isa rin to sa mga gusto ko dati. 5 pesos pala to. Max nga natin, check natin. Nako na, ang baba pala nito, all time high niya ay 48 pesos.
All-time low niya, syempre matagal na yun. 0.6. Sayang, oh. Pero goods na goods yan, mga Lodi. No? Pero kayo, pag-aralan nyo, mga idol, wala ako yun. Okay, kilala nyo ba si Arthur Hayes? Mga Lodi, si Arthur Hayes ang co-founder of BitMEX and CIO. So may bilang to sa mundo ng crypto. Sabi niya, buy everything, Chimerica. Chimerica lives. So ayan ito ni-react niya to nung yung nabalita yung US and China agreed to major reduction in tariffs for 90 days. So inannounce si Trump to. So syempre, goods yan sa market kasi alam niyo na yung tariff, kahit na ganun-ganun lang yan, napakalaking epekto niyan. Nung nagpataw ng tariff, bumagsak yung market. 'Di ba? So ngayon, reduction, major reduction. Alam ko yung sa China lang kasi to mga Lodi. Temporary lowers tariff on each other products with the US reduction its levies on most Chinese imports from 145% to 30% na lang. So ang laki ng binawas, 'di ba? And China dropping its duties on US goods from 125 to 10%. Ang naglolokohan lang tayo dito, no? Parang niloloko lang tayo ni Trump tsaka ni Xi Jinping. Magtataas at magbababa, no? Parang nanloloko lang mga idol no? So ito, napakagandang news nito at napaka-bullish nito. Bullish, Coinbase CEO Brian Armstrong declares Coinbase just became the first and only crypto company to join the S&P 500. Sabi dito ni Brian Armstrong, Coinbase just become the first and only crypto company to join S&P 500. The milestone represent what the true believers from retail investor to institutional investor to our employees and partners knew all along. Crypto is here to stay. So grabe, tama tong sinabi ni Kevin, history to, mga Lodi. Unang-una, first time na crypto company na naka-join sa S&P 500. So ang ganda niyan, mga Lods, At syempre napa-comment diyan si Michael Saylor. Sabi niya, congratulations Brian Armstrong on coin being added to the S&P 500 index, a major milestone for Coinbase and for Bitcoin. But yun lang, Bitcoin lang. That's sinabi mo, for Coinbase and for crypto. Diba? Talagang halatang halata, mga idol, Pero syempre, alam niyo naman, sabi nga natin yung news kahapon, kahit na ano pang promote ni Michael Saylor, kahit ano pang niya, mukhang pababa na yung dominance. Pero sa tingin ko, hindi ako nawawalan ng pag-asa dyan, mga idol, sa Bitcoin. 101, So sa tingin ko, mga idol, may bibigat pa to, may isang bagsak pa to. Baka umabot pa to ng 150, mga Lods, Huwag tayong mawalan ng pag-asa. 120, 130, 150, sa akin hanggang 150. Pero minimum natin siguro 120 to 150 maximum. Once na umabot na dun si Bitcoin, yung bababa na yan, dominance alt season na. At alam nyo naman na ayaw nila ng alt season. Lalong-lalo na si Michael Saylor. Ayaw nila yon. Alam nyo na kung bakit, 'di ba? Kasi once nag-alt season na, ibig sabihin, senyalis na yon na babagsak na yung Bitcoin, mga Lodi. Tapos maghihintay ka ulit ng 4 na taon para lumipad ulit si Bitcoin. Dahil ganun yung cycle. 'Di ba? So babagsak na ulit si Bitcoin. Iikot na ulit yung mga pera sa mga altcoins, mga Lodi, and then once na yon is matapos na yon is bear market na. Iba yan mga Lodi, may step by step yan Bitcoin muna, tapos altcoins, tapos meme coins, tapos pag ganun yan Nawala, hanapin ko yung chart nun. Nawala yung chart nun na pero meron tayo nun kung ano yung mga pagkakasunod-sunod. So, ngayon nga, so hanggat kayang i-promote ni Michael Saylor yung Bitcoin, hanggat kaya niyang magsalita na Bitcoin will going to $1 million. Bitcoin will make you something you have known, ganun, So marami siyang pwedeng sabihin para ma-hype yung Bitcoin. But at the end of the day, matitigil yung hype niya, bababa yung dominance niya, mag-alt season na, babagsak yung Bitcoin, and then yun, mga Lodi, kawawa naman.
Pero dahil doon, pag bumaba yung Bitcoin, at syempre, doon na tayo lahat mag-aabang. Once na bumaba yung Bitcoin, mga Lodi, syempre, malamang bibili na tayo ng Bitcoin kasi wala tayong Bitcoin. So, Bitcoin na XRP ang plano kong stock sa mga susunod na taon. Mga idol, no? Ito nga, sabi nga, kilala nyo naman to siguro. Sa familiar sa inyo yung mukha niyan. Di ba? Ayun yung nagtitinda ng ice cream sa court, eh. Di ba? JP Morgan CEO predicts governments will crush Bitcoin and it will go to zero. Grabe naman si JP Morgan CEO. Ano to? JB Diamond pangalan ito? Basta yan, eh. Jamie Diamond. Oh, ayan, ha. Sabi niya dito, no? Play natin, ha. Pakinggan natin si Jamie Diamond, ha. Kung tama yung pangalan niya, pagkakaalala ko. I could care less what Bitcoin trades for, how it trades, why it trades, who trades it. If you're stupid enough to buy it, you'll pay the price for it one day. I've also told people that it can trade at $100,000 before it trades to zero. Who cares about Bitcoin? The world economy is so big. We move, JP Morgan alone, these companies, $6 trillion. We move all the way. And Bitcoin in total is, all these currencies are $50 billion, maybe $1 billion trades a day. And the other thing I've always been about Bitcoin, governments, and this is not a technological statement, governments are going to crush it one day. Governments like to know where the money is, who has it, and what you're doing with it. I could care less. Grabe, no? Nakakatakot, no? Parang ikaw umaasa ka dun lang, pero sila kayang-kaya lang kontrolin. No? Ayun yan. So, pero syempre, Bitcoin yan, sabi nga nila, wala naman daw nakakontrol dyan. Pero ang nakapagtaka kasi dun, mga Lodi, yung si Satoshi, ayun talaga yun, eh. Si Satoshi Nakamoto at yung 1 million Bitcoin mahigit, no? Kasi once na kunyari, yung 1 million mahigit, marami na kasi ako napanood na documentary, no? Pero bias talaga, kontra sila sa Bitcoin. So, yung mga napanood ko doon, dinahanapan ko lang ng sense. Although, trip na trip ko talaga si Bitcoin. Pero may sense din kasi yung sinasabi nila. Sabi nila, paano kung si Satoshi, bigla nyo na lang ibenta yon? Ano mangyayari sa Bitcoin? So, lahat ng naka-invest, durug. Di ba? Lahat ng naka-invest, ubus. Mga idol, no? So, may mga ganun silang sinasabi, and then ganyan-ganyan, ganun-ganun. So, di natin alam. Pero sana wag naman. Yeah. So, ito yung tinatawag na like a boss. Ito yung tinatawag na like a boss moment, mga idol, no? Sabi dito ni Mayor Eric Adams, sabi niya, he was laughed, kumbaga pinagtawanan siya for converting his paycheck into crypto noong 2022. Sabi niya, sige, gawin niyo na lang crypto yung papasahod niyo sa akin. Maraming natawa sa kanya, diba? Pero hindi dahil doon kasi kalbo daw siya. Hindi, dahil doon. So sabi niya ngayon, all I can say is, who's laughing now? O, diba? Pakinggan natin. I was the first American mayor to have my initial 3 paychecks converted into crypto way back in 2022. Many people laughed at me, and the only I can say is, who's laughing now? We're seeing... Ang angas ni Kuya, no? Who's laughing now? Besh, sabi niya. Who's laughing now? White sand bitch. White sand bitch. Eto na. Dahil kahapon nagpump si XRP, di ba? Nagpump si XRP. Kilala niyo ba si Dave Portnoy, mga Lodi, na malupit na investor? Ayan, si Dave Portnoy, mga Lodi, no? Ayan. Bitcoin, 104,000. XRP is at 263. Get out of here! Get out of here! It was 240 at It was at 240 at 6 in the morning. It's at 263. Get out of here! I told you. ETH 250. I can't. What's my port value? Grabe. So, Dave Portnoy celebrate XRP breakout. So, ito yung sinabi dito. Breakout is only the beginning. What's your 2025 price prediction on XRP? So, ayan, no? So, merong pa aabot ng pwedeng $9.5. Pwede rin namang $29 or sabihin natin $30. No, ilan ba mga invest niyo dyan, mga idol? Kasi ako, minimum ko sa sa XRP ngayong hula-hula lang naman, no? May kanya-kanya tayong hula. Ako hula ko lang 'to. Siguro mag-aano yan, 4x, 5x minimum.
Minimum lang yun mga Lodi, 4x, 5x. So, kung 4x, sabihin natin mag-$8 o $10. Kasi ang sinasabi ko nga, ano lang masaya na ako, mag-11 nga lang, ay, 11 nga yung ano ko nun $11 to 30. Ayan, pinaka-maximum na yung $30. Pero once umabot na ng $11, goods na yun, mga Lodi. $11 to $30. So, nag-5x ka na, nag-15x ka na kapag ano. Tama ba? Pag nag-$30, mga Lodi. So, ayan, yun yung ating news. Mamaya mag-news ulit tayo ng gabi, no? So, maraming nagtatanong kay Jebler, mababa na ulit yung ating XRP. So, ayan, sinabi ko sa inyo, mga Lods, no? Ano lang yan? Pundasyon, kumbaga. Pundasyon. Kasi sabi nga sa inyo, wala namang palipad na isang straight lang. No? So, ayun yung ating news ngayong araw ng umaga ng Tuesday, grabe, 11:30 na. So, ayan. Bumamaya ulit. Mamaya tayo magbabasa ng comment kasi parang trip ko magbasa ng comment pag gabi. Tahimik lang Tahimik lang sa bahay. O, di ba? So, mamaya mag-update ulit tayo ng gabi. Kita-kits tayo. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video, mga Lodi. At syempre, yung ating BitGet nandyan. So, sa mga wala pang crypto exchange dyan, nandyan yung ating BitGet. Register na kayo, mga Lodi. So, ayun, kita-kits. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to Jeblo. Like Papa said yesterday, sweet dreams.